Mga kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho baka mo, tutok lang dito sa Usapang Tol. Usapang Tol, Usapang Tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga po Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon ay araw ng Huwebes, ika-11 sa buwang ito ng Hulyo taong 2024. Ako pong muli ang inyong lingkod para sa isa na namang edisyon ng programang Usapang Tol. Makakasama natin siyempre mamaya, wala pong iba kundi ang tol ng bawat Pilipino. Senator Francis Tolentino, tayo po ay nasusubaybayan sa iba't ibang panig po ng bansa sa pamamagitan po yan ng mga regional station ng DWIZ 882 at syempre maging sa iba't ibang panig po ng mundo sa pamamagitan po yan ng mga online accounts, YouTube channel at Facebook page ng DWIZ at tayo po ay napapanood din sa Aliw TV Channel 23. Pwede po kayong sumama sa ating talakayan ngayong umagang ito. Pwede po kayong magpadala ng komento o mensahe sa aming pong Facebook page, DWIZ 882, o kaya po ay magpadala ng mensahe sa aming text line 0999-376-6768. Kahapon po naging mainit pong muli yung talakayan ng Senado doon sa issue po ng mga illegal na nag-ooperate na POGO, yung Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Hubs. At may naging deklarasyon po sa gitna ng pagdinig ang PAGCOR, hindi na raw papayagan sa bansa yung operasyon ng mga POGO. Sinabi po yan kahapon ni PAGCOR Chief Alejandro Tenco dahil nagagamit daw po yung POGO sa mga illegal na gawain, kagaya po ng illegal trafficking at iba pang mga krimen, gaya po ng torture. At ayon po kay Tenco, magpapalabas ang PAGCOR ng guidelines para ipatupad yung pagbabawal sa operasyon ng mga POGO. Pero may mga natitira pong mga licensed na mga POGO. Kasi may mga legal na POGO naman po na nag-ooperate at ang plano po dyan ng PAGCOR, bantayan na 24/7 yung kanilang mga operasyon. Para matiyak na itong mga illegal na aktibidad ay hindi na ulit mangyari, kagaya nga po nung na-raid na mga POGO dyan po sa Tarlac at Pampanga. Marami tayong pag-uusapan ngayong umagang ito, yung issue po ng rice tariff, ang binabanggit po ni Solicitor General Menardo Guevara hanggat walang TRO, Temporary Restraining Order. Ang paliwanag po ni Solicitor General Guevara, tuloy ang implementasyon ng mas mababang taripa sa bigas. From 35%, yan po ay ginawa ng 15%. Noon pang Hunyo na ilathala yung Executive Order number 62 na pinagbatayan ng mas mababang taripa sa bigas. Yan po yung buwis na ipinapataw sa mga imported na bigas. So hanggat wala raw pong TRO, tuloy ang implementasyon yan. Nagkabisa po yan either July 6 or July 7. So ang sabi naman po ng Department of Agriculture, batay dun sa ating panayam sa kanila, once na dumating na sa Pilipinas, yung mga shipment na yan ng bigas na mayroong 15% tariff, in a matter of siguro 2 weeks yan, baka makarating na sa mga pamilihan at palengke at maging available na po ang mas murang bigas. Samantala, sa punto pong ito, puntahan po muna natin ang ating mga headlines. Mga malalaking balita, pinag-uusapan, mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita, ngayong araw ng Huwebes, ika-11 sa buwang ito ng Hulyo taong 2024, dating Presidential Spokesman Harry Roque, sinasabing konektado umano sa POGO sa Porac, Pampanga. DWIZ Balita. Suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at 7 iba pa, pinatawan na ng contempt ng Senado. DWIZ
DWIZ Balita. Quezon City Police District handa na para sa SONA ni Pangulong Marcos. DWIZ Balita. Rice for All program ng pamahalaan sisimula na bukas. DWIZ Ako, isa Balita. pang good news, presyo ng gulay sa mga pamilihan asahang bababa na ngayong linggo. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Sa detalye ng ating mga balita, ibinunyag ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenco na si dating presidential spokesman Attorney Harry Roque ang naglalabi umano sa mga iligal na pogo sa bansa. Sa pagdinig ng Senado, isiniwalat ng PAGCOR Chairman na si Roque ang kumakatawan sa Legal Department ng Lucky South 99. Ayon kay Chairman Tenco, nagtungo sa kanyang opisina si Attorney Roque kasama si Catherine Cassandra Ong, ang authorized representative ng ni-raid na Pogo Hub sa Pampanga, at nakiusap sa kanya na tulungan si Ong dahil mayroong arrears na $500,000 ang kanilang kumpanya dahil sa panloloko umano ni Dennis Cunanan. Nabatid na taliwas ito sa unang pahayag ni Roque na wala siyang direktang kaugnayan sa nasabing kumpanya na una nang ni-raid ng mga otoridad. DWIZ Balita. Inaasahan namang iisyuhan na ng arrest order anumang oras si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at 7 iba pa. Ito ay makaraang i-cite in contempt ng Senate Committee on Women ang alkalde at 7 iba pa dahil sa hindi pagsipot sa pagdinig kahapon. Bukod sa kontrobersyal na alkalde, kabilang din sa pinakontempt ng komite sina Nancy Gamo, Dennis Cunanan, Wen Yi Lin, Simen Guo, Jian Zong Guo, Duan Ren Wu at Chona Alejandre. Kumpiyansa naman si Senador Risa Ontiveros na sa oras na maipadala sa tanggapan ni Senate President Cheese Escudero ang sulat hinggil sa pagpapakontempt kina Mayor Alice Guo ay ilalabas na ang arrest order laban sa mga ito. DWIZ Balita. Tanggap tayo ng report mula sa labas ng impilan. Sa kaugnay pa ring balita, kaugnay sa issue ng Pogo, dating presidential spokesperson Harry Roque paharapin sa susunod na Senate hearing ukol sa Pogo. Detalye ng balita, hatid ni Patrol Number 19, Celi Ortega Bueno. Ipapatawag na sa susunod na pagdinig ng Committee on Women ukol sa mga ni-raid na Pogo Hub si dating presidential spokesperson na Harry Roque. Hindi kinagat ni Senator Risa Ontiveros ang pagtanggi ni Roque na abogado siya ng illegal Pogo company na Lucky South 99. Hindi rin kumbinsido si Ontiveros sa claim ni Roque na abogado siya sa kumpanyang Whirlwind. Ang Whirlwind ang nagmamay-ari ng lote sa Porac, Pampanga na tinayuan ng Lucky South 99 ng Pogo na nadiskubring may illegal activities. Sinabi ni Ontiveros na pinasisinungalingan ang mga claim na ito ni Roque ng dokumentong hawak ng PAGCOR sa reapplication ng kumpanyang Lucky South 99 para sa gaming license. May kasamaan niyang organizational chart kung saan nakadeklara si Roque bilang legal ng kumpanya. Dagdag pa niya rito ang testimonya ni PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco at ni PAGCOR VP Attorney Jessa Fernandez na pumunta sa kanilang opisina si Roque kasama ng representative ng Lucky South 99 kung saan hinilingin na tulungan dahil may problema daw sa bayarin sa PAGCOR ang naturang Pogo Company. Dagdag pa rin daw ang mga tawag ni Roque kay Attorney Fernandez para mag-follow up sa status ng reapplication for license ng Lucky South 99. Sa tanong kung may irregularity ba kung abogado man si Roque ng illegal na Pogo dahil wala na ito sa gobyerno noong 2003, sinabi ni Ontiveros, hindi lang ito issue ng irregularity kung hindi issue rin ng truthfulness dahil bakit anya nagsinungaling si Roque at nag-deny na abogado siya ng Pogo Company. Bukod kay Roque, imbitahan din sa susunod na pagdinig si dating PAGCOR Chairperson Andrea Domingo na hindi nakarating kahapon dahil sa health reason. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
DWIZ Balita. Ayan, Senator Tol, good morning sa iyo. Hi, good morning. At yung issue ng kahapon, Pogo, opo. nag-observe lang tayo doon sa hearing kasi ang dami nating ka-meeting din. Pero mahaba pa pala ito kasi naghanda rin tayo doon sa hearing ng Committee on Accounts kahapon. Opo, ang antabayan na natin, Sentol, yung ipapalabas na arrest order ng Senado laban dito kina Mayor Alice Guo at 7 o 6 na iba pa na hindi nakadalo sa pagdinig kahapon. So tuloy-tuloy yung babantayan natin, Sentol, yung mga pagdinig na yan na may kinalaman nga po dyan sa issue ng Pogo. Samantala, isa pang report mula sa labas na himpilan. PBBM nanawagan sa pribadong sektor na tapusin ang TPLEX Extension Segment 1 sa 2028. Detalye ng balita, hatid ni Patrol Number 13, Gilbert Perdes. Umapila sa pribadong sektor si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tapusin na sa taong 2028 ang Extension Segment 1 at iba pang seksyon ng Tarlac Pangasinan La Union Expressway o TPLEX. Ginawa ni PBBM ang panawagan sa San Miguel Holdings Corporation matapos saksihan ang presentasyon ng nilagdaang concession agreement para sa extension project. Sinabi ng Pangulo na sa gantong paraan daw ay matitiyak ng bawat taong kasali sa proyekto, maging sa opisina man o construction zone, ay magtatrabaho ng may determinasyon at integridad. Ipinunto ng punong ehekutibo na tunay na sa pamamagitan ng mas makabuluhang public-private partnership tulad ng TPLEX Extension Project ay maaari magpatuloy o sumulong at makamit ang higit pa para sa kapakinabangan ng bansa. Kasabay nito ikinilala rin ni Pangulong Marcos ang papel ng DPWH at iba pang ahensya ng gobyerno na naging mahalagang bahagi sa pagbuo ng proyekto at unti-unting maisakatuparan nito. Nabatid na bunga ng proyekto ay inaasahang mababawasan ang oras ng biyahe sa Rosario hanggang San Juan sa La Union mula 70 minuto hanggang 40 minuto. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong as DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, handang-handa na ang Quezon City Police District para sa pagdaraos ng ikatlong SONA o State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay QCPD spokesperson Captain Feby Madrid, nakalatag na ang mga hakbang para matiyak ang kapayapaan at seguridad sa SONA. Kaugnay nito, kinumpirma ni Captain Madrid na tulad ng mga nagdaang SONA, 6,000 pulis pa rin ang ipakakalat ng tanggapan sa batasang pambansa. Bagaman wala pang natatanggap na banta, tiniyak naman ni Madrid na tuloy-tuloy ang monitoring ng pulisya sa paligid ng House of Representatives. DWIZ Balita. Yan, Sentol pala ang ating inaabangan pa na importante, yung magaganap na SONA. Sabay yan sa Malapit na yan, July 22. 22, opo. Yan. And we're very much sure, Sentol, na ang Senado ngayon ay abala na rin para dyan sa Parang nag-aayos SONA. na ron, naghahanda na at tayo man ay personal na ring abala sa paghahanda kasi marami na tayong gawain doon sa opening bell pa lang. Yung mga panukala, Sentol, na kailangan bigyan ng prioridad. Yun. Opo. Oo, maraming sinulatan na natin yung mga senador kung ano yung mga gusto nilang mauna na mga na prioridad nila. Ayun. Kasama na rin, Sentol, yung LEDAC, tsaka yung Kasama na lahat yan. Apo. Yan. At gugugulin nga natin ng Webes para sa mga local bills naman. Yung mga bills galing sa mga congressman. So magiging puspusan pala, Senator Tol, ang pagbubukas ng sesyon. Puspusan at siguro isa tayo sa magiging pinakaabala. Oo nga po, Sentol, bilang Senate Majority Floor Leader. Ayan. Correct, oo. Yun. At samantala sa iba pang mga balita, latest naman po sa Filipino Mirror, target ng Department of Agriculture na simula na bukas ang Rice for All program, kasabay ng panibagong pag-arangkada ng 29 pesos program o 29 program sa mga kadiwa center nito sa Malabon, Navotas at Nangka, Marikina City. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, sa ilalim ng programa, target na maibenta ng 45 pesos hanggang 48 pesos ang kada kilo ng well-milled rice na mas mura kumpara sa presyo nito sa merkado. Ilulunsad niya ang programa sa mga lugar na may kadiwa sites. Matatandaan na sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara sa panayam ng DWIZ ang plano ng kagawaran na maglunsad ng Rice for All program para sa publiko.
DWIZ Balita. Isa pang balita mula sa Filipino Mirror, tiniyak ng Department of Agriculture sa publiko na bababa na ang presyo ng ilang gulay simula ngayong linggo. Ayon kay DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, nagsisimula ng mag-ani ang Southern Tagalog Region kaya't asahan na ang pagbaba ng presyo ng ilang gulay tulad ng kamatis. Nabatid na ang presyo ng kamatis sa Metro Manila ay naglalaro sa 140 pesos hanggang 220 pesos kada kilo. Mas mataas kumpara sa price range na 90 hanggang 160 pesos per kilo noong nakalipas na 2 linggo. Gayunman, tiniyak ni Asek de Mesa na agad na maibabalik sa dati ang tumataas na presyo ng gulay dahil mas mabilis na ang cycle sa produksyon ng gulay. DWIZ Mga sentol, Balita. ito ang araw-araw nating minamonitor yung presyo ng mga bilihin at mataas nga ang presyo ng mga Correct, gulay. Opo. Correct. Yung mga, lalo yung kamatis. Oho. Kamatis, luya. Ako, wala na. Minsan, hindi ma-predict na kung kailan tataas, kung kailan magsa-stabilize. Malalaman natin mamaya sa Palengke Report kung Yes ano yung po. latest. Sentol. Kung nagtaas ba o nanatili dun sa price range na 160 to 200 yung presyo ng kamatis. Samantala, tanggap tayo ng report mula sa labas ng impilan. Senator Binay handang humarap sa conciliation meeting kaugnay ng inihain niyang ethics complaint laban kay Senator Alan Cayetano. Detalye ng balita mula kay Patrol Number 19, Celi Ortega Bueno. Handa si Senator Nancy Binay na sumunod sa magiging proseso ng Ethics Committee sa inihain niyang ethics complaint laban kay Senator Alan Peter Cayetano. Tugon ito ni Senator Binay sa sinabi ni Ethics Committee Chairman Francis Tolentino na magpapatawag muna siya ng conciliation meeting para subukan muna kung mapagkakasundo sina Senator Binay at Cayetano bago magdesisyon kung dapat magpatawag ng pagdinig. Ayon kay Senator Binay, handa siyang mag-participate at makaharap si Senator Cayetano sakaling ang maging desisyon ni Senator Tolentino ay mag-usap-usap muna silang tatlo o kaya isama sa conciliation meeting lahat ng miyembro ng Ethics Committee. Git ni Binay, bagamat sinabi ni Cayetano na walang mangyayari sa inihain niyang ethics complaint, pero tiniyakaan niya ni Ethics Committee Chair Tolentino na aksyonan niya ang inihain niya na reklamo. Handa namang sagutin ni Binay sakali mag-file din ang ethics complaint laban sa kanya si Senator Cayetano. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Kailan ba magaganap, Sentol? May schedule na po ba yung conciliation meeting? Meron akong, hindi pa, mga ano pa to, pag nag-resume na yung session. Okay Ang po. session ay ng SONA, nabanggit mo kayo na, 22. Opo. So, doon pa lang mag-start yan. Ayun. So, doon din So, magaganap ang mga 22, 23, gano'n. Ayun. Basta Pero sa 17, magpapatawag na ako ng isang ethics committee meeting para doon sa rules. Pero good indication naman ito, Senator Tola, no? Na handang... Ay, oo, na Opo. dapat mag-usap, dapat magkasundo. Tayo naman sa pagkakasundo tayo. Yun po, Senator Tol. Yan ang isa sa ating babantayan, Senator Tol. Samantala, isa pang report mula sa labas ng impilan. Ang pananatili po sa bansa ng US Typhoon Missile System walang timeline ayon sa Philippine Army. Detalye ng balita hatid ni Jopel Peleño. Jopel? Jopel, Patuloy pa ring mananatili sa Pilipinas ang US Typhoon Missile System. Dumating sa bansa ang Typhoon Medium Range Missile System noong Abril na ginamit sa taunang salakniba at balikatan exercise na isinagawa ng Estados Unidos at Pilipinas. Payag ni Philippine Army spokesperson Colonel Louie Di Maala na magsasagawa muna sila ng training evaluation upang malaman kung maaari na bang i-withdraw o hindi pa ang missile system ng Amerika. Kaya naman sa ngayon wala pa ani Di Maala na timeline kung hanggang kailan mananatili sa bansa ang missile system na ito. Ito si Patrol 17 Chapel Peleño para sa impilang may todo lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ
DWIZ Balita. Maraming salamat sa report mong yan, Jopel. At bukod Sentol sa palengke price monitoring, mamaya meron tayong makakapanayam mula sa Bureau of Fire Protection. Kasi yung video kahapon lumabas, Sentol, yung nangyaring firecracker explosion dyan sa Zamboanga. Sa Zamboanga. Opo, ang daming mga uniform personnel pala, Sentol, yung kasama doon sa mga nasugatan. Mahigit 20 yung mga nasugatan. Halo-halo yan. Meron from BFP, merong police, meron ding sundalo. Yun. Kasi for disposal na yung mga firecracker, tapos prematurely sumabog yung mga firecracker habang i-dispose. Yun po. Mamaya magkaroon tayo ng detalye. Kamustahin natin yung lagay ng mga nasugatang mga uniform personnel, pati na rin po yung mga civilian. Samantala po, magbabalik ang programang Usapang Tol, ang oras sa buong Pilipinas. Ganap ng 6:26 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Nagbabalik pong programang Usapang Tol at Senator Tol. Ito na yung ating pinag-uusapan kanina, yung nangyaring firecracker explosion dyan sa lungsod ng Zamboanga. Yun, at nasa linya na po ng ating komunikasyon si Fire Superintendent Bayani Zambrano, ang hepe ng arson investigation ng Bureau of Fire Protection. Good morning po, Superintendent. Yes, ma'am. Good morning po at saka sa lahat po nakikinig. And also to Senator Tolentino. Morning, good morning. Kumusta po kayo Yes, dyan sir. sa Zamboanga? Actually, sir, nandito na ako ngayon sa Maynila, sir. Nakabalik na sa Maynila, sir. Nakabalik na. So ano yung latest doon? Anong update doon sa nangyari? Regarding po doon sa fire and explosion na tinatawag namin nangyari sa Barangay Tituan, Zamboanga City, last June 29, ang pinakauna pong nag-imbestiga noon is ang Zamboanga City District Fire Station. At nag-take over pa tayo dahil po sa direct order na aming fire chief na si Director Louie Praca at saka yung director namin sa Directorate for Intelligence Investigation, si Chief Superintendent Gilbert Dulot, to cognize the investigation. So pagdating po namin sa Zamboanga City, ay kagad-agad po tayo nagkaroon ng proper coordination with the local chief executive, the chief of police, and the EOD team na nasa ground po nung time na yan. And doon po sinimulan namin, tinatawag namin na fire scene analysis. At nalaman po natin na bago po nagkaroon ng tinatawag natin explosion or yung subsonic explosion from the different materials na sa loob ng storage, ay merong 6 po na empleyado ng Next Step Fireworks na mayroong ginagawa sa loob po ng bodega. So merong human dito, may human intervention. Ngayon ko lang nalaman na hepe na meron pa ng fireworks industry sa Zamboanga. Marami ba yan o isang pabrika lang? Actually po sir, ang determination namin, meron kasi silang, tumatanggap kasi sila ng event, diba? Birthday, kasal, sila po yung nagpo-provide ng mga fireworks. Pero saan gawa yung mga fireworks? Ang allegedly, based doon sa statement po ng mga nakuha na namin, na employee mismo ng Next Step, ay nanggagalang din po sa Bulacan. Yung mga fireworks and pyrotechnics. Akala ko may fireworks industry na. So binyahe ito. Imbakan. Sinakay ito sa barko, papunta doon. Yes sir, ang ginagawa nila doon, if in case meron silang accepted na event, ay meron silang, parang inaayos nila yung mga fireworks. Siguro, may mga style sila ginagawa. That time, kasi naka-karton-karton,
Ang isa lang na tinututukan namin sa investigation ngayon is yung mga na-recover na powder doon mismo sa loob ng bodega. Cecil, ikaw, meron kang tanong kay sir? So ang ano sir, yung mga sumabog na firecracker na up for disposal, yan po ay galing doon sa nauna lang insidente ng pagsabog din, ano, yung imbakan ho ng paputok. Yes po, May- ma'am. Ang EOD team po natin is led by the PNP of Zamboanga City. Nag-conduct po sila, nag-rendered safe procedure po sila. So, nasa protocol po natin na before we start the fire scene analysis or assessment of the area, we have to make sure na safe po yung fire and explosion scene. So, pina-withdraw po natin yung mga identified na mga firecrackers or any materials that would cause to secondary ignition or explosion. Yung doon sir sa imbakan ng paputok, meron bang mga ano doon paglabag kaya nangyari yung aksidente? Sa ayun, ma'am, nangangalap tayo pa ng maraming dokumento kasi initially meron din silang mga papilis, no, about doon sa handling and storage. Ang pinapaverify na natin kung ba ito ay paso na kung lumampas na ba sa validation date niya. At hindi po siya buong warehouse po na naglalaman ng firecrackers kasi meron po tayong dalawang leasee, no? Naka-okupa doon sa sinasabing warehouse. Yung isang leasee po ay involved doon sa storage ng mga tissue paper, cat foods, dog foods. So maraming So, maraming pwedeng materials na masunog, mga secondary incendiary materials. So, Yes po, sir. At ang sa kabila naman na hindi naman siya masyadong nasunog yung lazy doon is naman yung sa bake shop. Bake shop naman. So pero ang Yung- naging cause ng fire sir determined na po ba sir? Sa ngayon po, ma'am, is almost to conclude na kami. Kaya lang, meron na kami isang gusto pang confirm na isang witness na pinapakiusapan pa namin yung mga magulang kasi hindi pa isa rin siyang injured. Na siya lang yung pwede makapag 100% confirm doon sa nakuha naming assessment sa analysis na before the explosion, meron silang ginagawa doon sa loob ng maliit na warehouse na malapit doon sa entrance gate, no? And at the time, nagkaroon po ng ignition sa loob. So yun natin gusto naming malaman bakit nagkaroon ng ignition. Either there was an open flame or maybe nagkaroon siya ng triggering na material na kaya siya nag-ignite kasi nagkaroon sila ng attempt na pulahin yung apoy sa loob ng bodega kasi yung isang injured na nakuha namin ng statement ay tumakbo pa siya para kumuha ng fire extinguisher. But after a few seconds, pag pasok yung patakbo sa bodega na maliit, nakita niya yung isang victim na namatay na umaapoy na yung buhok and then it follows the loud explosion. Sige sir, antabayan na namin yan kung meron bang naging pagkukulang, kaninong side nagkaroon ng pagkukulang at yung karampatang hakbang na inyong gagawin. Pero kamustahin namin sir yung lagay ng mga nasugatan dito sa second firecracker explosion. May mga uniform personnel po na nasaktan. Kamusta ho sila, sir? Yung incident po ng ma'am, ng disposal incident naman, that was happened last July 8. Ito po yung disposal dun sa old firing range. Na kung saan nung naka-schedule na dapat i-dispose yung mga na-retrieve and recovered, extracted firecrackers dun sa nasunog ng bodega. So joint po yun from the Philippine National Police, the BFP, the Coast Guard, the Philippine Marines. So nagkaroon po ng injury na umabot sa 19 sa uniformed men to include ng 5 na civilian. And then nagkaroon po ng cause ng structural damage,
Then damage din po sa fire truck, sa mobile patrol ng PNP, EOD, and also the equipment of the Marines. Kamusta naman, sir, yung mga nasaktan sa insidente? Initially, ma'am, no, as per information, no, through calls from the city fire marshal ng Zamboanga City, lahat naman po sila, ma'am, nakalabas ng hospital. And had just a follow-up medication na lang daw. So wala pong critical, sir, severely wounded. Wala naman pong reported Okay na, po. ma'am, na nasa critical. Kasi nakalabas na po lahat daw sa hospital. Ayun. Ang importante dyan, sir, kung paano po maiiwasan yung mga ganitong insidente, ano po? Yes, ma'am. So far sa ngayon, ma'am, di pa na talaga namin alaman bakit nagkaroon ng premature explosion. Kasi subject for disposal na siya that time. So kailan malalabas yung report, sir? Kailan matatapos? Sa ngayon, sir, na-until namin yung mga submission po, sir, ng other documents from the different So wala kayong victims. deadline dito? Wala kayong deadline? O? Actually, sir, ang target ng office namin is na nasa 45 days, but hindi na po tayo aabot doon. Kasi almost to finish na, sir. Okay, sige. Maraming salamat, sir. At sana itong mga ganitong insidente ay magsilbing babala, lalong-lalo na yung nagtatransport kasi tinransport pala ito eh. So, ito siguro sa Port of Manila, papunta naman ng Zamboanga. So, binyahe itong materials kung galing ng Bulacan. So, yung pagbabantay siguro, yung handling, sa port pa lang, ganito dapat ang handling nyo. Pag-receive naman sa Zamboanga, ganito yung handling nyo. So, yung marami mga babala para nang sa ganun ay hindi na maulit, sir. Yes, sir. Kaya nga, yung alleged ng mga employee na doon nang galing, kasi nakakarton-karton na siya eh. Tapos, yun ang inaalam natin, sir, kung meron ba talaga Marami din pa yan silang kasi mga manufacturing sa loob. piyesta, siyempre tinatransport yan galing sa source. So yung pagtatransport siguro higpitan, lagyan ng kaukulang inspeksyon at babala sa pag-alis pa lang ng Maynila at pagdating naman sa port naman ng kung sa Zamboanga, kung saan man. So yun siguro ang dapat may checklist din yun. So maraming salamat, Yes, sir. Sir, Fire Superintendent Bayani Zambrano sa iyong pag-uulat at antabayanan po natin yung magiging resulta ng investigasyon. Maraming salamat sa Yes, sir. pagkakataong binigay mo Thank you po, sir, and amin. good morning po din, sir. Thank you po, sir. Good morning at masisipag naman itong mga tiga Bureau of Yes, Fire Protection. Kaya lang yung handling kasi mga events organizer pala ito. So halimbawa, may piyesta sa ganito. Ang daming piyesta. Aho. So nagre-request ng mga fireworks, galing pala ng Luzon. O di yung, yung handling, dapat may standard na karton kung ano yung paglalagyan na hindi pag hinalo mo ito pag nangyari ito sa barko naman, nagputo ka, delikado rin yun, mas nasa dagat delikado ka. ho. Di ba? Mas So delikado pagdating naman yun. doon sa port na mag-i-receive, kasama siguro yun ng mga events organizer, dapat yung tatanggap naman doon, kung sino inspector doon, Coast Guard, kung ano man, may Bureau of Fire Protection doon, i-declare nila, o ano ba yung handling nyo rito, wala ba ditong combustible materials na pwedeng sumabog habang itinatransport naman nila doon sa Yes. lugar kung saan ang birthday, kung saan ang fiesta, kung saan ang event. So, siguro 3 handling to, 4, yung pinanggalingang factory. Tinransport sa port ng Manila, ni-receive doon sa Zamboanga, at yung from Zamboanga port, pero naman sa event. Yes so, po. 4 yung nag-handle. Yes Diba? po, So, Sen. dapat Tol. yun, may kanya-kanyang precaution yun. Yun. Para maiwasan yung mga ganyang Yes. aksidente. Yes, oo. Oho. Okay. Ayun po, Mahaba-haba Sen. talaga to. Maraming learning experience dito. Pero ang oras natin ngayon, Cecil, ay 6:45 na. At may palengke report pa tayo? Yes po, Sentol. Sa ating pong pagbabalik ay pupuntahan na po natin ang ating palengke report kasama si Nicole Cordero. Ang oras po sa buong Pilipinas, ganap ng 6:46 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Kailangan malaman mo na ang mga presyo sa labas sa Palengke Report. Ito na, Senator Tol, ang ating araw-araw na inaabangan na palengke price monitoring report. Si Nicole Cordero ay nandoon po ngayon sa Abukay Market sa Tondo, Maynila.
Yan, magandang umaga sa Ayan, iyo. parang hindi ko alam yan. Abukay Market. Saan kaya ito Oo, sa hindi Tondo? Good morning. Makalampas ng pretil. Oh. Morning! Ganda Yes umaga. po, good morning po, Senator Francis Tolentino at Miss Cecil Villarosa. Ako po ay nandito ngayon sa Abukay Tondo Market. Along Hermosa po ito, Malapit Senator. na sa Pretty. Yes po. Ayun, tama. Opo. Oo. Ang bigas dito mula Nueva Ecija ay with stable prices, kaya 47 pesos per kilo ang pinakamura. Wow. Ito ang well-milled rice, habang 65 pesos per kilo naman ang pinakamahal. At ito pa rin po ang kukuyo. Yes po, mura na po ito. 47. Yes po, ayon po sa ating vendor po kanina na yun na po ang stable price po ng bigas po. Ang isda naman dito mula Navotas Fishport, kaya mabibili sa 130 pesos per kilo ang pinakamura at ito po ang tilapia. Habang 400 pesos per kilo naman ang pinakamahal, ito ang hasa-hasa. Meron din ditong pusit na 360 pesos per kilo, tahong na 100 pesos at hipon na 400 pesos per kilo po. Ngayon, sa karne naman, hinahango mula Blumentritt, ang pata at ribs nasa 340 pesos per kilo, laman gaya ng kasimpige at pork chop nasa 340 pesos, liempo 370 pesos, habang ang manok naman ay nasa 170 pesos per kilo. Sa usapin ng gulay galing Divisoria, ang listahan ng presyo dito ay ang mga sumusunod po. Siling sigang at sayote 40 pesos, pechay bagyo 80 pesos, repolyo 50 pesos, sibuyas puti 100 pesos, sibuyas 120 pesos. Ang luya po na dati ay 300, ang benta na lang po nila ngayon ay 150 pesos. Carrots, bawang, patatas at siling labuyo 150 pesos at ang kamatis po ay 200 pesos po. Yun. Ay, Oo. 200 pesos. Mahal pa rin talaga. 200 pa rin. Ang luya ulit, pakiulit ang luya. Ang dati pong bentahan po ng luya dito sa Abukay Market po ay nasa 300 daw po. Pero ngayon ay sobra naman 150 yun. pesos na lang po, Ayun. Senator. Kalahati na. At least bumaba Yes na. po. Umabot Yes pala po. yan ng 300 pesos. Yes Sobra po, na. Senator. Oho. Buti naman, bumaba na kalahati. Pero itong kamates, mataas naman. Opo, Ang Senator. Dami sabi palang po ng- gulay dyan, no? Yes po, Oho. Senator. Sino naman ang ngayon, ang nanalo ng ating token? Ang ating token winner po ay si Kuya Harold Bertud. Isa po siyang vegetable vendor dito po sa Abukay Tondo. Nasaan siya? Nandyan? Ayan, Yes, po. kuya. Ayun. Alam po. Ayan, bagay na ba yung Senator Tolentino to? Kumusta ka dyan? Okay naman, sir. Ayun, bagay na bagay. Yung sombrero Kompleto na. pala yung get up niya, Ngiti na. Sentol. Thank you, sir. Ngiti-ngiti. Ano ba Magandang tinitinda umaga, mo? Gulay, sir. Gulay. Mabenta ngayon? Matumal po eh. Maaga pa naman. Ikaw naman, oh. Wala pa naman nagsisigang ng ganitong kaaga. 6:56 pa lang eh. Kumusta? Saan Oo. probinsya ka ba? Tiga saan ka? Ako po, Bulacan. Bulacan. So saan galing ang gulay? Maako po kami sa Divisoria. Ayun, malapit lang. Malapit. Bulacan ako mamaya eh. 4 na bayan ang puntahan ko doon. Magtatapos ako sa San Ildefonso, simula ako sa Kalumpit, Santa Maria at Norsagaray, tapos San Ildefonso. Saan ka sa Bulacan? Malolos lang. Malapit lang. Hindi, uwi ang ka araw-araw? Hindi po eh. Stayed po ako dito eh. Ayun, hindi, ingat-ingat lang dyan. Pero sa Divisoria galing. So yung galing ng Oo. Divisoria, galing pa yan ng Norte. So dalawang Opo. salin bago makarating sa'yo, di ba? Opo, tawa. Ayun, medyo Pero- nagmamahal. Meron ka bang gustong patiin sa Bulacan? Siguro yung mga magulang ko nasa Malolos. Ang basta kayo dyan. Banggitin mo, para ano? Ah, Umuulan ba pangalan. dyan? Parang umuulan sa likod mo. Umuulan Basa ba? ang kalsada. Nung madaling araw po. Oo, epekto basta mo ang kalsada eh. Oo, batiin mo, yung babatiin mo sa Bulacan. Binabati ko po si Agnes Bertulpo, si Serafin Bertulpo, kamusta kayo dyan? Saka sa mga kapatid ko, pinsan ko, sa lahat mga pamilya ko dyan, sa ingat nyo dyan. Ayun, congratulations sa mga binati mo, Harold, ha? Batiin mo Apo. na rin yung mga gagraduate sa San Ildefonso na pupuntahan ko mamaya bilang graduation Oo. speaker. Ayun, so Ako. ingat-ingat tayo dyan. Opo. Ayun, Yan, ang at, kagandahan, Sentol, dahil malapit nakangiti sila ito sa... eh. Wala Oo nga ho. masaya Oo. ito si Harold. Ang kagandahan, Masaya Sentol, ito. Dapat ganun talaga ang ano sa Yan. buhay, ang outlook. Masayahin, paggaan ng Kailangan talaga yan. pagdadal. positibo. Kailangan Oo. talaga, masayahin talaga tayo.
Ayun. Yan, pagpapalain ka ng Panginoon Diyos pag ganyan, Harold, Maraming at wala salamat po. kang masyadong masasaktan at ikaw ay masayahin. Ano, positive outlook yan, Harold? Opo, totoo po yun. Ayun. Sige, kumusta na sa mga kasama mong vendors dyan at salamat na rin, Nicole, sa Cecil, meron kang tanong kay Harold? Apo, hindi, Sentol, kako, dahil malapit sila sa Divisoria, Sentol, ang kagandahan, mas maliit lang yung cost sa transportation, kaya medyo mura yung mga paninda dyan sa Divisoria. Dyan sa Abukay Market, kasi malapit sila doon sa kinukuhanan nila ng supply. I'm sure. Opo. Matao rin ngayon sa Divisoria kasi magsisimula na ang pasukan. Ang dami namimili Ayun. ngayon. Oo nga. Yan pala ang Oo, ating... kaya Oo nga siguro pala. bukas, Nicole, Yun. sa Divisoria na tayo. Bukas tayo, Nicole, para ang ma-monitor natin yung presyo naman ng notebook, mga school Yun, supplies, tama. mga bag at mga sapatos ng bata, pati yung mga uniforme. Copy po, Correct. Senator. Ayun, malapit na yan dyan. Oo. So, ganun din siguro yung isa mong tinatawagan. Alam ko, may tinatawagan ka lagi, Cecil. Mas maganda yung kapitan na rin ng Divisoria doon Ayan. na makausap mo. Oho, yes, Diba? yes po, Sentol. Oo, Yan, kasi para tabi-tabi na direkta din doon, di ba? Yung mga, Oo. alam ko kung saan yung barangay hall nila doon nandun malapit din sa Bangketa sa Divisoria. Ayun, sige po, Sentol. At next week din, kunin natin ang Tuhog-tuhog DTI. na Ano yan. po? Ayun, oho. Ay, maraming salamat, Harold. Ingat-ingat po maraming kayo dyan. Si Senator Tolentino to. Maraming salamat Ayan. po, Senator. Ayun. Salamat. Ay, tama nga pala yon, Cecil. Para minsan, pwede mo na rin na to, na yung iyong isang kinakausap, ay si ano na rin, si Nicole na rin ang nandun. Aho. Di ba? Yes po, Isahan Senator na rin Tol. yun. Nandun na si Kapitan, di ba? Mhm. So, isahan na lang yung halimbawa, yung Kapitan dyan sa Abuka, yun na rin yung para isang oras na lang ang paghihintay niya. Pero, Cecil, meron ka ngayon panalangin? Yes po, Senator Tol. Bago po tayo tuloy magpaalam, narito po muna ang mahalagang mensahe mula po kay Sir D. Edgard Cabangon, ang chairman ng Aliw Broadcasting Corporation. Word of life. The only way to do great work is to love what you do. Thank God, thank God, thank God. Have a great day ahead. God bless you. Have a great day ahead. Ito po si Senator Tolentino. Yung mga kababayan ko sa Dasmariñas, Cavite, magkita-kita po tayo ng alas 10 ng umaga ngayon. At yung mga kaibigan natin sa Bulacan, andyan po ako ng mga pasado alas 12 sa lalawigan ng Bulacan. Ito po si Senator Francis Tolentino. Magandang umaga po sa lahat na sumubaybay sa Usapan Tol. Magkita-kita po muli tayo bukas. Ako naman po ang inyong lingkod, Cecil Villarosa, at susunod na po ang programang Pasada Balita kasama si Kuyang John Ibanez. Senador Francis Tolentino. Senador Francis Tolentino. Tol ng bawat Pilipino. Tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba ang hanap mo? Mga isyung napapanahon, opinyon at diskusyon, turismo, negosyo, isang oras na hitik sa impormasyon. Ang bawat umaga mo, magbabago sa Usapang Tol. Kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Dito lang sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tol ng bawat Pilipino.